Mga Batang Maynila, handa na ba kayo? At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalina sa mga Batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Muli, maraming salamat din sa ating the only mayor so far as a record you show ang kauna-unang mayor na nakatapos ng 3-term, Mayor Lito Atienza. Sabi namang ibang bisita kanina, yung representante ni Senador Bongo, maraming salamat. At sa ating representante rin ni Senador Amy Marcos, maraming salamat. At naipit lang po, I think he's in Iloilo, pero binabati po kayo lahat ng magiging na Congressman Rodante Marcoleta. At sa inyong lahat dito, maraming salamat at salamat sa Diyos, hindi umulan. Kanina, umaambon na. Eh sabi ko, pagka umulan, uwi na. Nag-aalala ako kasi yung mga minamahal kong lolo't lola, yung mga senior citizen, shoutout naman dyan ang mga lolo't lola ko. Yan ang pinag-spoil sa akin, kaya ayoko kayo magkasakit. Bakit? Pag kayo magkasakit, mapupunta kayo sa ospital. Pagdating sa ospital, nga na. Dito nakakalungkot. Kaya naman siyempre, inaalala ko rin ang kalagayan ninyo. Mano pa, mukhang hindi pa kayo kumain. Sa kamahin na hindi pa kumakain. Talagang ganyan ang buhay. Nilipas din yan. Maraming salamat. Kahit na kayo nagugutom, malamang pag-uwi ninyo sa kanya-kanya yung bahay. Maraming titiya po na kaldero, walang nagsahin. Kasi nandito lahat sa Moriones. Pero, mga Batang Tondo, matanong ko lang kayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Nako, magsipag-ingat kayo. Buti pa ang mamamayan ng Maynila ang sinisigaw, bumalik ka na. Yung isa, ang ano ba pala?
Bunny? Ako naman, ha? Ito. Kung may halaga. Gawin nyo, simpleng bumbilya lang ng Moriones, hindi pa makalitan, eh. Nangamatay na yung halaman mo. At tayo, rito tayo rito. At tayo, pare-pare tayo may karanasan sa Moriones. First time natin nakita, dati tambakan lang ng basura na kung sino-sino yan. Naging garden, naging maayos, naging malinis, naging maliwalas. O ngayon. Ako naman hindi naman siguro kamahalan yung bumbilya, no? Pagka talaga ang gobyerno walang malasakit. Wala talaga. Ano pa, kapag ang leader hindi umiikot, hindi niya nakikita yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng kanyang pamayanan at ng kanyang mamamayan. Rito, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Marami akong iniwang utang, eh. Diba, sabi nila, inaraw-araw na kayo. Gawin ninyo, ako na yata ang almusal nila, tanghalian, hapunan, yung isa naman, ginawa akong pulutan. Marami daw tayong inutang. Pagkasa kamay na walang utang. Pero, ako naman, ha? Sige, basta. Ito muna. Bago ko ikwento yan. Meron lang muna akong unang pakiusap. I hope pagbigyan ninyo ako. Hindi naman ito kabigatan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lola ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong mapatong sa kanila. Alam ko, nasasaktan ang damdamin ninyo sa mga masasakit na salitang binibintang nila sa akin. Alam ko, sumasakit ang tenga ninyo. Gusto nyo nang umuwi, pero hindi pa binibigay yung bigas, kaya ayaw nyo pang umuwi. Pero, kaya ipasakit sa tenga, tiniis nyo na lang. Sayang din naman, masasain din yun. Alam ko, nakarinig na kayo. I think, lahat yata na pinakamasamang salita, i-discover sa akin. Ang ikinalulungkot ko naman, lahat daw ng ginawa ko ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Hindi pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman to. Total, hindi pa kayo kumakain. Sa kwento, mabusog kayo. Oh, kung lahat ng ginawa ko ay mali, hindi mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Dito po ito, my friend. Iyo ba? Tama ba? Oh, sige. Magkwento tayo na may kwenta. Kasi sila walang may kwento kasi walang kwenta. Kita nyo, marunong ako magbata. Pag
update lang natin. Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Marami-rami na akong testigo. Bakit? Kayo, mga naparito, hanggang doon sa Kotli, hanggang doon sa Morsa, dito sa Bakali, mga batang isada, kayo na naparito, at least, kayo, testigong buhay, at matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit-siyudad natin noong panahon ng pandemya. Walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong yorme para makakain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families buwan-buwan tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. Buwan-buwan times 8 months. 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Ulit pa tayo dito? Bakit? Bakit? Bakit ginawa ko na pala? Ano sinabi ko sa inyo? Hindi naman ako nagkubli. Kailan ba ako nagsinungaling sa taong bayan ng panahon ng pandemya? Napapanood nyo lagi ako sa Facebook. Every Friday nag-report ako. Ano sinabi ko? Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung mag-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na may bebenta, wala na mautangan, nakita niyo itong milyon ito, ipatatas ako ito kay Tambunting makaraos lang tayo. Yun ang sinabi ko. Bakit? Taas ang kamay ng ama dito. Taas ang kamay ng ina dito. Taas ang kamay ng magulang dito. Dito. Pag walang makain ng anak nyo, gagawin nyo ng paraan? Yun nga. Kinaraos nyo? Itatawid nyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño. Malinaw yun. Malinaw na magkaroon at shoutout sa mga batang almaryo. Malinaw magkaroon ng air condition na paaralan na mas maganda pa sa Holy Child. Tama naman? Tama ba? O, tingnan ninyo. Kung walang vision ang leader ninyo, noong araw, ang klase kinakansila dahil may bagyo. Ngayon, kinakansila dahil mainit. Tama ba? Pero yung almaryo, bigyan ng jacket yan. Mano pa? Yun ay simula. Mano pa? Kung ang salamat, ang Quezon, ang Tondohan, ang Isabelo, ang Perfecto, paano ko lahat ang public school air condition, katulad ng almaryo. Metro Manila, walang pasok sa gitna at tirik ng araw. Pero ang Manila, may pasok, aircon ang eskwela namin. Masama ba yun? Masama daw? Masama daw? Humigit, kumulang, 2,000 pamilya ang nagbago ang buhay. Bumagyo, tuminit. Saan ka nakakita? Squatter lang dati, ngayon naka-elevator pa.
Masama daw yun. Wala raw return of investment. Kailan pa naging negosyo ang gobyerno? Ang gobyerno ay gumagastos ng pera ng taong bayan para sa serbisyong ipagkakaloob sa taong bayan. Tingnan nyo. Matatanda ng iba sa inyo dito. Hindi naman sa pagano. Yung iba dito, konti na lang birthday. Rita ko lang, Rita. Tingnan po nila. Nagkabagyo. Uminit ang araw. Yung mga pamilyang natira sa Condominium 1, Condominium 2. For the first time in history ng Maynila, nagkaroon ng condominium na pinagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Mano pa? Kung magtuloy-tuloy yun, hindi lahat tayo naka-condominium na. Sana all. What I'm saying is that ano't ano man ang aking ginawa, hinaharap ko yan sa taong bayan. Bakit? Hindi naman ako nahiya. Bakit? Pinakinabangan ng taong bayan. May nagutom ba sa Maynila? Wala! May gamot ba noong pandemya sa Maynila? Meron bang bakuna sa Maynila? Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Tulad ng gusto ng isang ina, ng isang ama, o ng isang magulang, mairaos niya ang kanyang mga anak. Yun ang pagtingin ko bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngayon, kung yun ay mali, hayaan ko na po kayong maghusga. Ngayon, kung naniniwala naman kayong tama ang ginawa ko, nalulungkot nga ako, yung mga dati kong kasama, nung araw, papuri rito, papuri roon, papuri kahit saan, palakpak dito, palakpak doon. Ngayon ako na pinakamasama sa kanila. Ang tanong ko, at ang tanong ng mga taga-Maynila, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? Anong gusto ninyo? Pilis-kilos o biglang kilos? Ngayon, marami na akong natanong, but for the first time, publicly, across age, dati kausap ko lang, puro matatanda. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat, mga taga-Maynila, yung napapansin ko, dahil sinabi ko sa inyo, huwag kayong papatol, huwag kayong maninira, huwag, hayaan nyo na sila. Pabayaan natin, pero tatanungin natin ang taong bayan. Tatanungin natin, kung napapansin nyo, yung napapansin ko, kaya kayo ang sasagot. Bakit? Kayo ang nakararanas kung totoo ba o hindi. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, napapansin nyo ba dumudugyot na naman ng Maynila? Tingnan nyo yung masinok. Tambak na naman ang basura. Ito masakit. Sinisipa taong bayan. Hindi dumating yung truck nyo eh. Yung truck nyo hindi kasya sa eskelita eh. Nahirapan ng tao. Pinalitan ninyo. Sakripisyo mamamayan. Nangadugyot. Ngayon, totoo bang dugyot na naman ang lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit ang lungsod ng Maynila? Tulungan nyo kami. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, napapansin nyo ba? Kaliwat kanan na naman ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Araw-araw na naman tayo sa lahat ng news outlet. Gabi-gabi,
magbubukas kotse dito at truck doon sa atin. Ano na nangyari sa atin? Nung panahon ko, nagsialisan lahat yan, yung mga tulonggis. Nakatakot lahat yan. Bakit? Dahil ng panahon natin, may gobyerno sa umaga, tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lahat ng Maynila. Ngayon, ano pakiramdam ng mga nanay? Ano pakiramdam ng mga tatay? Nangangamba. Kung yung anak nila galing sa eskwela, galing sa trabaho, pag-uwi, kung buhay pa. O baka naagaw na naman yung cellphone. O baka nahulak. Nay! Tay! Biyawa Diyos! Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. We will fix the city with aayusin natin, didisiplinahin natin, kakalawitin ko ang lahat ng tulonggis sa lungsod ng Maynila nang makapamuhay na naman tayo ng payapa at panatag. Ibabalik ko sa inyo ang pakiramdam ninyo na habang natutulog kayo sa peligro de ora, nasa isipan ninyo, alam ninyo, mahimbing ang tulog nyo dahil iniisip nyo, si Yorme, alauna na madaling araw, nasa kalsada pa. We will bring back order in the city. We will put it in right perspective. We will be competitive again. Nung umalis ako, nung sinimulan ko ang Maynila, we are number 16. Nung umalis ako, number 3 na tayo. Ngayon, number 16 ulit. Kaya, pasensya na kayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang akala ko, hindi ko alam kung akala niyo rin. Kaya akala ko itutuloy na lang niya yung ginawa natin. E binago-bago pa. Ngayon, total, tayo-tayong lahat at hindi raw tayo nakatulong sa kanya. Sa interview niya, hindi raw tayo nakatulong. Total, tayo naglagay sa kanya. Samahan niyo ko, alisin natin sila lahat sa sitwasyon. Mga Maynila, bukod sa paglilinis, bukod sa peace and order, ibabalik ko yung mga bagay na simulan na natin. Minimum basic needs, healthcare, education, housing, and jobs for the people of Manila. Kaya, ulitin ko, sigurado ba kayong gusto nyo akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan? Promise? X-Man? Lumaka na sila? Oh. Again. Nay, talaga ng Maynila. Pakiusap ko lang, ha? Ulitin ko, ha? Huwag po kayong magsalita ng masakit laban sa mga kalaban ko. Pabayaan nyo sila. Let's just move on. Let's just move on. Dahil at the end of the day, ang importante, kayo, tao, mamamayan, ang mahalaga sa halalang ito. Hindi ang mga politiko. Kami, instrumento lang
ng pagbabago. Konsepto, talino, karanasan, lakas ng pangangatawan. Ngunit, ang lahat ng yan ay pag-aari at ang may tanging kapangyarihan ay ang mamamayan na kanyang nasasakupan. Mga batang tundo, uwian na tayo. Gutom na ako. Gusto niyo lang umuwi? Bago tayo umuwi, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Plaza Moriones. And let me take this opportunity. Pagkita ninyo, marunong na ako mag-English ngayon. Charot. Naipakilala sa inyo, ngayon gabi, sa proclamation rally natin na may proklama natin ang ating mga kandidato. Nasa kanan ko, si Sharon Cuneta. Ang mabait natin Doktora Irma Alfonso. Ito naman, tatay niya pa na kasama ko. Nung ako'y Vice Mayor, kung siya ang tatay niya, magaling ang kanyang ama, magaling din siyang nakasama ko. Lalo na nung pandemya, ang ating kusyan, Jesus Taga Pahardo. Unang takbo pa lang ng chairman, kasama niya ako. Naniniwala ako sa kanya noon, naniniwala ako sa kanya ngayon, at patuloy ako naniniwala sa kanya. Bobby Hernandez. Naalala ninyo, nung inubos ko yung mga tulongge sa akin, alam niyo sino ang katulong ko doon? Batang Tungkulin. Tagaling ko rin sa akin. Ang ating minamahal na magiging sosyal, Colonel John Imay. Shout out sa mga kasingidad ko. Mga batang tasikway lang. Naalala nyo ng bata tayo? Pag may basketball, magsusulisit tayo kay Bansay. Ay! Shout out sa mga batang Bangkaso at saka Morsa. Ayan, dinadayo natin ng araw yung ama niya bago naging congressman. Nung kusiyal yun, natakot-takot na sulisit ang inabot sa atin. Magaling ang kanyang ama. Magaling din na naging kusiyal na kasama ko. Matigas pa. Kaya pa. Ang ating minamahal kusiyal, Eric Ian Nieva. Noong dumating si Christine Reyes kanina, napansin ko yung mukha ni Ian. Parang tumigas. Tumigas yung panga. Kala ko mai-stroke na naman siya. Halos maganda pa hindi nakakalimun eh. Ang ating palapakan ulit natin, Eric Ian. Kompleto na ang makusel nyo. Kompleto na. Pinabili na ng suka na namin yun. Opo ba na? Ito ha, papaalala ko lang sa inyo. Noong 98, 1998, binoto ninyo akong musuhan. 23 anyos din ako naman. Ngayon, tasip-punta ako. Pero salamat sa inyo. Kahit sa murang edad, binigyan niyo ako ng pagkakataon. And
I hope hindi ko naman kayo ipinahiya. Kaya naman, ito, 23 ayos din. Sino mas guwapo sa amin? Umalis kayo ng sagot. Ako pipirma ng ayuda. Sagot. Bigyan natin ng pagkakataon. Ayaw natin siyang matuto. Kasi nung araw, reklamo na reklamo yan. Alam niyo bakit? Anong nireklamo niya? Papa, why you come home so late always? Hindi ko naman may paliwanag sa kanya. Sabi ko, sa dami ng may sakit, sa dami ng namatayan, sa dami ng may problema, kulang ang 24 oras kung tugunan yung pangangailangan ng tao. Kaya sila'y napagkaitan ng oras bilang isang ama. O ngayon, naiintindihan niya na. Nung pinaikot ko, hanggang madaling araw, nasa kalsada eh. Sabi ko, ngayon, alam mo na. Kasi, hindi ko pwedeng ituro at mahirap ituro ang pagmamalasakit sa kapwa. Nasa tao yan. Wala yan sa paaralan. Sa paaralan ang tinuturo, ABCD. 1 plus 1 equals 2. Pero yung pagkatao mo, ikaw yan. At tanging mong matututunan yan kapag nakikita mo ang tunay na realidad ng iyong pamayanan. Yun ang sinabi ko sa kanya. O ngayon, nagulat siya. Eh siya umiiyak eh. Mas iyakin sa akin ito eh. E nakikita niya pag may sakit. Nagkukwento, papa, ganito, papa, ganyan. Now, you know. O kaya naman, halimbawa, nadali nyo na yung lima. Pwede nyo ba isingit? Isingit nyo yung anak ng misis ko. Joaquin Gomoloso! Tingnan natin pag nag-ilusihan ka na. Mahirap talaga maglipot sa bayan. Talagang hindi yan maipapasa, hindi yan natuturo. Kailangan nasa iyo yan. So, mga taga-tulo, eto naman, binata pa. May asin pa. Taas nga ang kamay ng dalaga nito. Parang mukhang puro dala na kayo. Nanay, Ernest, pinilili ko sa iyo si Nanay. Magaling na congressman, at least, hindi ako napahiya sa kanya. Dito rin, 2022, nung sinabi ko sa inyo, bigyan nyo ng pagkakataon. At least, para po kayo ngayon, masasabi ko, proud ako sa kanya. Ang ibabalik natin muli na congressman, Ogo